Sira-sira, butas-butas at may mga kulang kahit iniulat na tapos na. Ilan lang po yan sa mga nasita ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-inspeksyon ng ilang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. At may ilang problema ring nadiskubre sa pagsisid ng mga scuba diver sa ilog. Saksi, si Jonathan Anda. Isang buwan nang lubog sa baha ang bahay ni Edgar sa Kalumpit, Bulacan. Ito mo kahit ganyan kami, nasasapul ng tubig. Kapag umaapaw kasi ang ilog, tumatagas ang tubig papuntang Barangay Frances, lalo kapag high tide. Ang dike kasi putol pala at may butas na 50 metro. Please, magawa yung dike na yan. So hindi nakatulong ang dike? Hindi. Worse ka. Kasi butas. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin kanina ang dike. Yung simento rito, matutulog sa kamay. Sira-sira, butas-butas at nakausli pa ang mga bakal dito. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Eh dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches, parang kalsada. Napansin din ng Pangulo na nagkaisla na sa gitna ng ilog. Ito yung isla sa gitna ng ilog. Kung makikita ninyo, tinubuan na ng mga halaman, tinubuan na ng mga damo. Ibig sabihin yan, ganyan nakababaw yung ilog na ito. Nagtataka ngayon ang presidente kasi ang dumarating daw na report sa kanya, kumpleto naman at nagkakaroon ng dredging sa ilog na to. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Hahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Mahigit kalahating bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga flood control projects sa Barangay Frances, Kalumpit. Sa inilabas sa listahan ng Malacanang, 7 kontratista ang nakasungkit ng 8 proyekto mula 2022. Nagpasisid ang Pangulo ng mga scuba divers sa Pampanga River sa Kalumpit. Dito nadiskubre na makapal na ang putik sa ilalim at hindi na nakadikit ang beam sa anumang pundasyon o sheet pile support doon. Lumabas din sa pagsusuri na hindi siksik ang lupa bago binuhusan ng semento ang dike. Hindi rin pare-pareho ang kapal ng semento at posibleng mahina ang concrete mixture na ginamit ayon sa pagsusuri. Ayon sa palasyo, dapat na itong ayusin agad para hindi na lumaki pa ang pinsala na aabot ngayon sa 100 metro. Nag-inspeksyon din sa Barangay Bulusan ng Pangulo kung saan nasita niya na mala ghost project ang proyektong inireport ng tapos kahit kulang pa ng 200 metro at butas-butas pa. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Kasama ang St. Timothy sa 15 nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa nakalipas na 3 taon. Sinisikap pa namin kunin ang pahayag ng mga kumpanyang inilista ng Malacanang. Ipinabubusisi na sa Department of Public Works and Highways ang estado ng halos 5,000 flood control project sa buong bansa ngayong taon para alamin kung may problema sa mga ito. Itinurn over na ni Budget Secretary Amena Pangandaman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan ang listahan. Aabot ang kabuuang halaga nito sa 346.6 billion pesos. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nauna ng hinimok ng Malacanang na ilahad sa Pangulo ang mga nalalaman kaugnay ng mga umunoy katiwalian sa flood control projects. Inihahanda na raw nila ang mga dokumentong makatutulong aniya sa pag-imbestiga sa mga ito. We continue to collect evidence and leads. Patapos pati mga photos, pati mga kung ano-ano pa. Na pwede nang magamit na rin doon sa pag-imbestiga para pag tinurn over naman natin to maayos naman na to at hindi na mahirapan yung mga investigating body. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Ipinasabi na sa Senado ang mga contractor ng mga flood control project na hindi dumalo sa pagdinig. Kasama rito ang contractor ng sinasabing ghost project na iniimbestigahan ng DPWH sa Bulacan. Saksi, si Mab Gonzalez. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor.
That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Mismong Department of Public Works and Highways na ang nagkumpirma. May mga hinihinalang ghost project, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders. Correct? That's correct, Your Honor. Ayon sa DPWH, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw Builders sa buong bansa. Sa Bulacan pa lang, 85 proyektong nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos na ang hawak nito mula 2022 hanggang 2025. Iniimbestigahan na raw ito ng DPWH, pero nirelieve na ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Walang dumalo mula sa Wawaw Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, ipinasampi na ang Wawaw Builders at 7 pang contractor sa flood control projects na hindi dumalo sa pagdinig. Kasama riyan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Sunwest Incorporated, LRT Key Builders Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, at Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. I recommend to our Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Si Senador Win Gatchalian, isiniwalat na may mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit pang mababa ang kanilang kapital. Ang MG Samidan Corporation halimbawa, 250,000 pesos lang ang paid-up capital, pero mahigit 5 bilyong piso ang kontrata sa gobyerno. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos ang paid-up capital, pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sagot ng may-ari ng QM Builders, 2 ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ang pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami mga kontrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa, kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bamboo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumite na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya. Pag-amin ni DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig kanina, may ghost project sa nakaraang 2 taon. Kung nakalagay doon completed tapos ghost, edi lahat nung nag-report hanggang doon sa USEC. I'm not saying involved yung USEC kasi nire-report lang sa kanila. Pero lahat ng bumaba, involved sila kasi bakit sila magre-report na completed kung wala? Meron po yung quality assurance unit in all levels, Your Honor. Meron sa district office, meron din sa regional office, and meron din sa national level, Your Honor. Kwenestyon din sa pagdinig ang kawalan ng koordinasyon ng DPWH sa River Basin Control Office o RBCO para sa pag-develop ng master plan sa flood control projects. Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. We started from the wrong foot. Kumbaga, yung palang pinaka susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH. DBM, bigay ng pondo. Pero yung
Yung opisina na mayroong pananagutan na nai-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. Sabi pa ni Bonoan, wala raw feasibility studies ang flood control projects. Ang meron lang ay project impact analysis. Pinapa-reallocate ni Senador Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget papunta sa mga munisipyong tukoy na madalas bahain. Pagdating po sa flooding, yung mga lugar na may flooding talaga, I would guess meron po kayong expertise kung saan talaga yung totoong flooding sa Pilipinas. Magsabit tayo, yung talagang totoong flood control, yung talagang flood control budget na talagang swak talaga sa pangangailangan ng tao. Iginiit naman ni Senador Mig Zubiri na walang magagawa ang Public Works at Budget Departments kung magpasok ng kung ano-anong proyekto ang mga mambabatas at maisabatas ang national budget. Paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Where are the sources of these funds? And let's expose it. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Economic sabotage. Yan po ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng investigasyon sa mga flood control project na idineklarang tapos na. Pero wala pa pala umanong sinimulan. Pati ang Bureau of Internal Revenue iimbestigahan kung nakapagbabayad nga ba ng tamang buwis ang mga kontraktor ng mga umano'y ghost project. Saksi, si JP Soriano. Mahigit 55 million pesos ang gastos ng gobyerno sa flood control project sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Nakatayo na dapat ang reinforced concrete river walls batay sa dokumentong hawak ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero walang ganong nasilaya ng Pangulo nang mag-inspeksyon siya roon kanina. As of last month, June, ang report dito, 100% complete. At saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ayon sa Pangulo, sinabi sa kanya ng chairman ng barangay na may kumausap umano sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project. Pero kalaunan ay naglaho na lang daw ito. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, hindi na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Pinaba-blacklist na ng Pangulo ang kontraktor ng proyekto, ang Sims Construction Trading. Maharap din daw sila sa kaso. Pinasisiyasat din ang iba pa nilang proyekto. Nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly Sususpindihin at kakasuhan din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito. I'm getting very angry. This is what's happening. Hindi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? Pinuntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng Sims Construction Trading sa Malolos, Bulacan na nakasulat sa resibong ipinakita ng Pangulo. Isa itong bahay sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Nakausap namin ang nagpakilalang katiwala sa bahay at kinumpirma niyang yun nga daw ang opisina ng Sims. Tinanong namin kung maaring makausap ang may-ari ng Sims pero tumanggi na siyang sumagot. Iniwan namin ang aming contact number at email. Wala rin kaming makitang kahit anong website o social media page ng Sims. Isa pang proyekto sa Barangay Piel ang pinasisilip ng Pangulo. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta meron daw silang usapan na
Itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan. Hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Sa inspeksyon ng Pangulo, naglahad siya kung paano kumikita sa mga maanumalyang flood control project. Ang technique kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, hindi na lang tinutuloy. Samantala, ang Bureau of Internal Revenue nakikipag-ugnayan na sa isa pang ahensya para sa investigasyon sa mga kontraktor na nasa likod ng Ghost Flood Control Project. Kailangan daw malaman kung tax compliant ang mga ito. Malinaw kung ano ibig sabihin ng Ghost Project. Ibig sabihin yan, walang ginastos patungkol sa proyektong yan at binayaran siguro sila pero walang ginastos sa project na yan. Mungkahi ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Sabi lang ni Pangulo, isuspend nyo lahat ang flood control projects, reviewin natin. Pag di naman nataranta yung mga nag-advance dyan. Dapat din daw i-rotate muna ang mga district engineer. Dapat din daw may third-party inspector sa mga proyekto at kasama dapat ang komunidad sa pagbabantay. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Sinilip ng GMA Integrated News ang ilang flood control project sa Bulacan, ang lalawigang binuhusan ng pondo ng gobyerno para sa flood control at ang ilan sa pinakamahal na proyekto na idineklarang tapos na noong 2024, inabutang inaayos at tinatambakan ng bato o di kaya ay may bungi pa. Saksi, si Joseph Moro. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng mga taga-barangay Panginay sa Balagtas, Bulacan. Ang mga estudyante naguhubad na ng mga sapatos para makatawid sa baha. Ang bota normal na pang-araw-araw na. Pagka bumabagyo, umuulan. Mas lalo pong mataas kasi nagsasama po yung high tide, yung tubig ng bagyo, tapos minsan po nagpapakawala pa po yung dam, kaya sama-sama na po. Iba na. Pati na iba nyo na yung tayo sa ganyan? Laging baha laging malalim ang tubig. So, tinaas nyo na? Oo, tinaas ko para makabiyahe. Kung hindi? Alam, biyahe. Sa katabing barangay Wawa, nakababad na sa tubig ang mga puntod sa sementeryo. Pati ang maraming bahay tulad ng bahay ni Aling Flory. 80 na ako Baba pa rin. Araw-araw baha. Makakamatay. Ang alin? Hindi yan, baha na yan. May tubig. Huwag naman. Puro magnanakaw. Ang problemang baha may solusyon naman sana dahil dito sa Balagtas, Bulacan makikita ang pinakamahal na proyekto sa buong probinsya. Ang lampas 200 metrong flood control structure sa Barangay San Juan, Wawa at Panginay. Sa website ng Sumbong sa Pangulo nakalagay na tapos na raw ito Setyembre nung isang taon pa. Pinuntahan namin ang lugar. Nandito tayo ngayon sa lokasyon na to. At ang sabi sa atin ng DPWH, ito yung project, no? So itong stretch na to, yung yellow, yan. Ito yung flood control project. Ang halaga ng proyektong ito, 151.5 million pesos. May ilang bahagi na kinukumpuni at tinatambakan ng bato. Ang dike pinapalamanan ng mga sako-sakong graba at may patong na semento. Tuloy-tuloy rin ang dating ng mga truck-truck na materyales. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang kontratista na Wawa Builders pero hindi pa sila sumasagot sa cellphone number na nasa record ng kanilang kumpanya. Ang Bulacan pang-anim sa pinakabahaing lugar sa buong bansa. Pero ito rin ang may pinakamalaking kabuang budget kontra baha. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, meron itong 43.7 billion pesos mula sa nasa 547 billion pesos na budget para sa buong bansa. Ang bayan ng Baliwag ang may pinakamaraming bilang at pinakamalaking kabuang halaga ng flood control projects. Pero pangsyam lamang ito sa pinakabahain sa probinsya. Isa sa pinakamahal na proyekto dito sa Baliwag, ang 96.49 million pesos na riverbank protection structure sa Barangay Sullivan na natapos na raw noon pang September 2024. Pero nang puntahan namin, may mga bahaging bungi pa. Nagtataka rin ang ilang residente kung bakit nilagyan sila ng flood control project. Basta po dito sa amin, hindi kami binabaha. Ever since, dito ka na lumaki Opo.
Tatay ko po yung may-ari nito. Kung tutusin, may pera naman para sa mga proyektong kontrabaha dito sa Bulacan. Ang tanong na lamang ay kung napunta ang perang yan para sa mga proyekto. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DPWH pero kahapon ay nagsumite na ang Bulacan DPWH sa mga dokumento sa Commission on Audit o COA na nagsasagawa ng fraud audit. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa Setyembre, inaasang magsisimula ang investigasyon ng binuong komite sa Kamara kaugnay sa anomalya umano sa mga flood control project. Sinagot naman ni Public Works Secretary Manuel Bonoan ang ilang issue kabilang ang mga panawagang magbitiw siya. Saksi, si Joseph Morong. Animoy ilog na ang dinaraanan namin mula Ayala Boulevard hanggang Padre Burgos sa Maynila dahil sa baha. Lubog ang entrada ng maraming paaralan. Ang ilang estudyante pilit sinusuong ang baha. Pagdating sa Quezon Boulevard, hindi na makatawid ang maraming sasakyan. Kasama ang aming news team sa mga naipit sa trapiko. Galing kami doon sa may Ayala Boulevard, galing sa Maynila kasi gusto namin sana tumawid dito papunta sa may Intramuros. Pero hindi na namin yan magawa kasi mataas yung tubig. At yung ilang mga estudyante nga ay naglalakad na lamang. Yung ibang mga motor, pagkatawid, dito na nagpapahinga. At sa kabila naman, ito yung papunta ng Ross Boulevard. Wala nang galawan yung mga sasakyan. Isa sa mga namoblemang commuter ang senior citizen na si Matilda Silva. Galing pa siyang Laguna at lumuwas ng Manila para magpa-check up. Sa Malacanang sa geriatric center, naghingi kami tulong doon kami nagpa-check up. Stranded din pati si DPWH Secretary Manuel Bonoan na pupuntahan sana namin para sa isang panayam kaugnay ng flood control projects. Sir, pareho tayo na-stuck sir sa traffic no? Sa may Quiapo area. No? Yeah. How do you feel about it? Na ayan na tayo. We're not able to get through dito sa may City Hall. Nasa sentro ng issue si Bonoan ay pinapanawagan ng ilang senador na magbitiw sa pwesto. Sagot ni Bonoan, sabi ko nga na I share at the pleasure of the President. The President would have actually called me kung anong, if anything, na dapat ako mag-leave o mag-resign. So wala pa naman sir, no? Wala. Nitong Miyerkules daw sila huli nagkausap ng Pangulo pagkatapos itong bisitahin ang isang ghost flood project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Hindi kasama noon si Bonoan. He wants it by himself actually. But yung basic data information of that project was furnished by us. He has just instructed me actually to continue yung investigations and to to finally come up with cases against people who are involved, whether it is the DPWH people, contractor, kung may kailangan sa LGUs actually. Ang sabi ng lokal na pamahalaan ng Baliwag, hindi raw dumaan ito sa kanila at walang isinumiteng dokumento sa City Engineering Office o nakipag-ugnayan sa LGU. Ayon kay Bonoan, base sa internal audit ng DPWH sa mga flood control project ng pamahalaan sa buong bansa, tila sa District 1 lamang ng Bulacan sila nakakakita ng problema sa ngayon. Even in Bulacan, there are 3 engineering districts there. 3 engineering districts. And if there would have been a pattern in the province, you could expect that there are also some ghost projects in other districts. Wala eh. Naka-floating status na raw si DPWH Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara at hinihintay na ang sagot nito sa memo. And if unsatisfactory nakita namin doon, we'll just have to impose the sanctions. Dito sa mga cases na pinag-uusapan natin, actually ang District Engineering Office lang to eh. District Engineering Office lang ang mag-implement nito and has the authority actually, has been given the authority to implement the project. Every documentation came from them. Sinusubukan pa namin makuhanan ang pahayag si Alcantara. Sa Setyembre, inaasahang sisimula ng House Infrastructure Committee ang investigasyon kaugnay sa mga umunoy maanomalyang flood control projects. Sabi ng co-chair nitong si Representative Joel Chua, kung may kasamahan silang sangkot, baka dapat iba ang mag-imbestiga sa kongresista. Kung may malilink o may madadawit na mga kasama namin, siguro mas maganda kung mag-recuse kami. Para at least wag mabigyan ng duda yung aming investigasyon.
Pero sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Antonio Tino, hindi dapat pigilan ang investigasyon ng Kamara. Publiko in the end ang husga kung talaga bang maayos at mahusay na ginagawa ang trabaho nito. Pagtitiyak ni House Committee on Public Order Chairman Representative Rolando Valeriano, wala silang sasantuhin kahit pa may kongresistang mapatutunayang sangkot sa issue. We will recommend for filing of charges against them. Wala pong sasantuhin ng Kongreso, whether member niya o hindi niya member, basta nagkamali ka. Maaari rin daw ito umabot sa pagpapatalsik sa kanilang kasamahan. Pwede rin daw humarap sa komite ang mga masasangkot sa issue pero hindi sila pwedeng umaktong nag-iimbestiga rin. Mag-inhibit sila doon sa panel of investigators sa committee. Pero yung maimbitahan sila, hindi naman po masama siguro yun. Kung ang pinararatangan mo, wala naman talagang alam na anomalya. Matapang yan na haharap. Dagdag ni Chua, habol din daw ng investigasyon ng mga tiwaling kontratista. Project, dapat talaga ma-blacklist sila at masampahan ng kaukulang kaso kasama yung mga kanilang kakuntsaba. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.